Paano nga ba kumita ng pera nang hindi naglalabas ng malaking puhunan? Tara, usap muna tayo. Hi everyone! Another backyard tips at kumikitang pangkabuhayan nga muna tayo ngayon. Gaya ng sabi ko, pwedeng-pwede ka ngang kumita ng pera nang hindi naglalabas ng malaking puhunan. Paano? Saan at ano? Kung ganito nga na may tiwangwang na lupa dyan sa inyo, magbungkal lang at gawing garden. Pwede ka nga pala dito magtanim ng mga gulay na yung madaling maani lang. Pero syempre, kailangan mo talagang magsipag muna. At dahil wala naman talagang instant sa mundo, kailangan mo munang maghirap sa una. O di kaya kung wala ka namang tiwangwang na lupa at iniisip mo kung saan ka magtatanim, gumamit ka ng mga lumang sako. O di kaya yung mga pet bottles. Lagyan mo nga yun ng lupa at doon nga kayo magtatanim. Yun din kasi yung ginagawa ko noon sa Japan para may mapagkuhanan ako ng gulay. Secondly, doon naman tayo sa punla o di kaya seeds na kakailanganin. Gaya netong ampalaya, alam nyo bang ang bilis tumubo? At kaagad-agad ay pwede kang kumita once na nagkaroon na ng talbos. Kung dati ka ng follower dito sa page ko, may mga nauna nga kaming taniman dito ng ampalaya. Yung seed palang ginamit namin doon ay galing nga sa ampalaya na nahinog na nabili namin noon. Yun nga yung tinanim ng tatay ko. Yun yung ampalaya na mahaba ang bunga. Dahil sobrang dami nga nun ng bunga, binenta ko ngayon at inipon yung pinagbentahan. Syempre, hindi ko muna yung ginastos. The following days, may naipon na nga akong pinagbentahan doon. At gusto nga namin ulit magtanim. Pero this time, pechay naman yung tinarget kong ipatanim sa tatay ko. Kahit yung naipon kong pera, binenta ko nga ng pechay seeds. Hanggang sa after 1 month ay nakapagbenta na rin ako noon. Sobrang dami nga noon ng pananim naming pechay. At hindi ako sa market nagtitinda. Doon nga lang sa harap ng tindahan ng pinsan ko. At ang mga bumibili ay mga kapitbahay nga lang din namin. Yun nga yung sinasabi ko na hindi kailangan ng malaking puhunan para kumita. Diskarte at tiyaga lang talaga. So yun nga yung mga naiipon ko doon. Kapag may gusto na kaming itanim, doon ako kumukuha ng pambili ko. At hindi lang yon. Doon na nga rin ako kumukuha ng pang-biskwit at pang-ulam na gusto ng tatay ko. Libangan nga lang ng tatay ko yung pagtatanim ng mga gulay. But from that, nako-convert nga into peso. Sabi ko, sige magtanim lang siya ng magtanim dahil yun nga yung gusto niya. At doon nga siya masaya. Pero syempre, hindi yun maghapon. Talagang libangan na talaga niya yun. At para hindi masayang, unti-unti ko namang tinitinda. Gaya neto, hindi ko namang kailangang magpunta sa palengke para makapagtinda. Pinupost ko nga lang to online. Dun nga sa profile account ko. At kung ano yung order, ay yun lang talaga yung kinukuha ko. Pero sa ngayon, marami na ulit kaming pananim. Kaya sa mga susunod na araw, siguro pwesto na naman ako dun sa harap ng store ng pinsan ko. Bagong lipat ko nga kasi yung mga pechay seedlings. Maghihintay nga lang ako ng about 10 days at pwede na ulit yun i-harvest. Imagine nyo yung naging puhunan nga lang namin dito. Yung nahinog na seed ng ampalaya. At ngayon, tuloy-tuloy na nga yung pagtatanim. Tumubo na nga rin pala yung patola na tinanim ng tatay ko. At may maliliit na ring bunga. At excited na nga ako sa mga susunod na araw. Kahit twice a week nga lang ako magtinda dito, ay nakakapag-ipon naman ako ng paonti-konti. At hindi lang yun, may libre at fresh na gulay pa kaming pang-ulam. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na backyard tips. Hanggang sa muli!